Well mga kapupong, bago pa man siya makilala bilang isang promising basketball player ng Ateneo Blue Eagles, nakilala muna si Rene Clert Baterbonia bilang isang masipag at responsableng anak na tumutulong sa kanyang pamilya. Tuwing wala siyang laro, ensayo o commitment sa basketball, tumutulong siya sa kanyang mga magulang sa pagbebenta ng isda sa palengke. Para sa mga taong nakakakilala sa kanya, ang simpleng gawain na ito ang nagpapakita ng kanyang tunay na karakter, isang kabataang may pangarap sa sports ngunit hindi nakakalimot sa kanyang tungkulin bilang anak. Ayon sa mga malalapit sa kanya, hindi ikinahihiya ni Rene ang pagtulong sa hanap buhay ng kanilang pamilya. Sa halip, ipinagmamalaki niya ang kanyang pinagmulan at patuloy niyang ipinapakita ang halaga ng sipag at sakripisyo. Bago siya maglaro sa mataas na antas ng collegiate basketball, natutunan muna niya ang kahalagahan ng pagsisikap sa araw-araw na buhay. Marami ang humanga kay Rene dahil sa kanyang kakayahang pagsabayin ang pagiging atleta at pagtulong sa pamilya. Sa kabila ng mga oportunidad na dumating sa kanyang basketball career, nanatili siyang mapagkumbaba at malapit sa kanyang mga magulang. Para sa kanyang mga kaibigan at taga-suporta, hindi lamang siya isang manlalaro, kundi isang inspirasyon sa mga kabataang nagsisikap maabot ang kanilang mga pangarap. Ang kwentong ito tungkol kay Rene ay muling naalala matapos ang insidenteng naganap sa isang team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipaculao, Aurora na kinasangkutan niya at ng kanyang teammate na si Divine Adili. Ayon sa mga autoridad, isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng paghahanda ng koponan para sa UAAP Season 89. Layunin nitong palakasin ang samahan at tiwala ng mga manlalaro bago ang bagong season. Ngunit ang isang gawain na inaasahang magbibigay ng magandang karanasan sa koponan ay nauwi sa isang pangyayaring nagdulot ng matinding pag-aalala sa buong komunidad ng basketball. Sa mga oras na isinasagawa ang water activity, iniulat ng mga autoridad na nagkaroon ng mahirap na kondisyon sa lugar dahil sa malalakas na agos. Ilang kalahok ang naapektuhan at agad namang nagsagawa ng pagsagip ang mga kasama nila at mga responder na dumating sa lugar. Kasunod nito, nagsagawa ng masusing investigasyon ang Criminal Investigation and Detection Group upang malaman ang buong detalye ng nangyari. Sinabi ng mga opisyal na sinusuri nila ang mga impormasyon mula sa mga saksi, mga kalahok at iba pang kaugnay na detalye upang mabuo ang malinaw na timeline ng insidente. Tinitingnan din ng mga autoridad ang mga safety procedure na isinagawa bago at habang nagaganap ang aktibidad. Ayon sa kanila, mahalagang malaman kung nasunod ang lahat ng kinakailangang hakbang upang magkaroon ng malinaw na resulta ang kanilang pagsusuri. Samantala, patuloy na inaalala ng Ateneo community sina Rene at Divine. Si Divine Adili ay inilarawan ng kanyang mga teammate bilang isang dedikadong atleta at mabuting kasama na nagbigay ng positibong impluensya sa koponan. Bumuhos din ang mga mensahe ng suporta mula sa iba't ibang bahagi ng sports community. Maraming atleta, coach, alumni at tagahanga ang nagpaabot ng pakikiramay sa kanilang mga pamilya at sa buong Ateneo basketball program. Sa mga oras na naghahanda ang Blue Eagles para sa UAAP Season 89, sinabi ng mga manlalaro na nais nilang ialay ang kanilang season sa alaala ni Rene at Divine. Ayon kay Kiefer Alas, magsisilbing inspirasyon ng koponan ng kanilang mga kasamahan sa bawat laro at pagsubok na kanilang haharapin. Habang patuloy ang investigasyon, nananatili ang alaala ni Rene bilang isang atleta na may pangarap at isang anak na hindi nakalimot tumulong sa kanyang pamilya. Para sa marami, ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa basketball, kundi tungkol sa sipag, pagmamahal sa pamilya at determinasyon na maabot ang mga pangarap sa kabila ng mga hamon sa buhay. Well, mga kapopong, mahalagang bahagi ng kasalukuyang investigasyon ang mga CCTV footage na nakalap ng mga autoridad kaugnay ng insidente na kinasangkutan ng Ateneo student athletes na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili sa Dipaculao, Aurora. Ayon sa pulisya, nakuha na nila ang mga video mula sa resort, local disaster response offices at iba pang source na maaaring makatulong sa pagbuo ng malinaw na timeline ng mga pangyayari. Sa mga oras na sinusuri ang mga footage, layunin ng mga investigador na matukoy ang eksaktong naganap bago, habang at pagkatapos ng insidente. Sinabi ng mga autoridad na ang CCTV recordings ay mahalagang ebidensya upang mapagtugma ang mga testimonya ng saksi at iba pang impormasyon na nakalap sa kaso. Ayon sa investigasyon, makatutulong din ang mga video upang malinawan ang mga katanungang lumitaw
matapos kumalat ang iba't ibang ulat sa social media. Dahil dito, patuloy ang masusing pagsusuri upang matiyak na ang mga magiging konklusyon ay batay sa aktual na ebidensya. Patuloy ring ini-interview ng mga autoridad ang mga lifeguard, rescuer, emergency personnel at iba pang saksi na naroon sa aktibidad. Sinabi ng pulisya na mahalaga ang bawat pahayag upang mabuo ang kabuuang larawan ng pangyayari. Batay sa paunang ulat, bahagi ng team building activity ng Ateneo Basketball Program, ang dalawang atleta nang mangyari ang insidente sa baybayin ng Aurora. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, nakaranas sila ng malakas na agos ng dagat na humatak sa kanila palayo sa mababaw na bahagi. Agad na rumisponde ang mga lifeguard at emergency response team matapos makatanggap ng ulat na may mga individual na nangangailangan ng tulong sa tubig. Isinagawa ang mabilis na operasyon ng pagsagip, ngunit sa kabila ng agarang aksyon, hindi naging sapat ang mga pagsisikap. Sa gitna ng investigasyon, lumitaw ang mga alegasyon online na maaaring may ginamit umanong mabibigat na kagamitan sa aktibidad. Gayunman, ayon sa mga pahayag ng mga responder at saksi, wala silang nakitang anumang bagay na nakakabit sa dalawang atleta nang sila ay matagpuan. Sinabi rin ng mga autoridad na wala pang ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag na may kaugnayan ng insidente sa anumang uri ng hazing. Ayon sa mga nakapanayam, ang mga detalye ay tumutukoy sa biglaan at hindi inaasahang pangyayari na may kaugnayan sa kondisyon ng dagat. Dagdag pa rito, wala ring natukoy na palatandaan ng sinadyang pananakit batay sa mga unang pagsusuri. Patuloy pa ring hinihintay ng mga investigador ang resulta ng iba pang proseso upang makumpleto ang kabuuang ulat ng kaso. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa water safety na maaaring magkaroon ng malakas na rip current kahit mukhang kalmado ang panahon sa ibabaw ng dagat. Ang ganitong agos ay maaaring mabilis na humatak sa mga naliligo patungo sa mas malalim na bahagi sa loob lamang ng maikling panahon. Dahil sa interes ng publiko, inatasan ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng hiwalay na pagsusuri upang matiyak ang buong linaw ng insidente at kung may kakulangan sa safety procedures. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, patuloy ding inaalala ng sports community ang dalawang kabataang atleta. Si Renee Clert Baterbonia, 19 na taong gulang, ay kinikilala bilang promising na talento sa basketball at nakatakda sanang magsimula ng collegiate career sa Ateneo Blue Eagles. Samantala, si Divine Adili, 21 taong gulang mula sa Nigeria, ay kinilala bilang mahalagang miyembro ng programa at kilala sa kanyang dedikasyon at magandang pakikitungo sa koponan. Bilang suporta, nagbigay ang Philippine Sports Commission ng financial assistance sa mga pamilya upang makatulong sa kanilang agarang pangangailangan. Patuloy namang nakikipagtulungan ang Ateneo de Manila University sa mga autoridad upang matiyak ang malinaw na pagresolba ng kaso.